Time to bestow. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali sa video nga palang ito mga ka-horror ay pag-uusapan natin ng isa sa napakalaking parte pagdating sa lihim na karunungan. At ito mga ka-horror ay ang pag-aayuno. Napakalaki kasi ng ginagampanan ng pag-aayuno pagdating sa ating pisikal at maging sa espiritual na aspeto. Ang pag-aayuno mga ka-horror ay isang lumang gawi na hanggang ngayon ay kinikilala hindi lamang sa relihiyon kundi maging sa larangan ng kalusugan at sa tinatawag na espiritual na landas. Kapag sinabing pag-aayuno, karaniwang pumapasok agad sa isipan ang hindi pagkain sa itinakdang oras o araw. Ngunit kung sisipatin natin ng mas malalim, ang pag-aayuno ay isang proseso ng paglilinis, pagpipigil at pagbabalik loob. Sa pisikal na aspeto mga ka-horror, ito'y may kinalaman sa kalusugan ng katawan. Sa espiritual na aspeto naman, ito'y paraan ng paglapit sa mas mataas na kapangyarihan at pagpapalakas ng kaluluwa. Kung pagsasamahin, ang dalawang dimensyon na ito ay nagbibigay ng saysay kung bakit napakahalaga ng pag-aayuno mula noon hanggang ngayon. Sa pisikal na aspeto, ang katawan ng tao ay palaging puno ng labis na pagkain, lason mula sa maling gawi at stress na dulot ng kapaligiran. Ang pag-aayuno ay nagsisilbing pahinga ng katawan, lalo na ang tiyan at atay na araw-araw ay abala sa pagtunaw ng pagkain. Kapag may panahon ang katawan na hindi tumanggap ng sobrang pagkain, nagkakaroon ito ng pagkakataong ayusin ang sarili, linisin ang dugo at sirain ang mga sirang bahagi ng selula upang makagawa ng bago. Ito ang tinatawag na autophagy sa makabagong agham, isang proseso ng natural na paglilinis ng katawan. Bukod dito, bumababa rin ang antas ng asukal sa dugo, humuhupa ang pamamaga at mas magiging matatag ang resistensya laban sa sakit. Kaya't ang sinasabi ng ilan na ang pag-aayuno ay parang natural na gamot na inihahanda ng kalikasan. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na kalusugan mga ka-horror. Ang pag-aayuno ay nagiging paraan din upang disiplinahin ang sarili laban sa labis na pagnanasa ng katawan. Ang tao ay likas na alipin ng gana. Gana sa pagkain, gana sa inumin at gana sa aliw. Ngunit kapag natutunan niyang pigilan ang sarili, tumitibay ang kanyang kalooban. At sa bawat oras na siya ay nagtatagumpay mga ka-horror laban sa tukso ng gutom, tumitibay din ang kanyang kakayahan na kontrolin ang iba pang hilig ng laman. Ito'y nagre-resulta sa mas maayos na pamumuhay at mas malinaw na pag-iisip. Kung lilipat naman tayo mga ka-horror sa espiritual na aspeto, dito ay lalong nagiging malalim ang kahalagahan ng pag-aayuno. Mula sa mga sinaunang propeta, ermitanyo, babaylan at mga santo, ang pag-aayuno ay kinikilala bilang daan upang palakasin ang ugnayan ng tao sa Diyos o sa dakilang pinagmula ng lahat. Ang gutom ay hindi lamang pagtitiis, ito'y pag-aalay. Kapag hindi kumakain ng isang tao, ipinapakita niya na higit na mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng kaluluwa kaysa ang kaligayahan ng katawan. Ang kanyang isip ay nagiging mas nakatuon sa panalangin at ang kanyang damdamin ay nagiging mas bukas sa pagtanggap ng liwanag at inspirasyon. Marami ring naniniwala mga ka-horror na ang pag-aayuno ay nagbubukas ng tinatawag na paningin ng diwa. Kapag ang katawan ay humina, ang kaluluwa ay lumalakas. At kapag ang laman ay napipigil, ang espiritu ay nagiging mas malinaw.
Ito ang dahilan mga kahoror kung bakit marami ang nag-aayuno bago magsagawa ng ritual, bago magdasal ng makapangyarihang orasyon o bago humawak ng agimat at mutya. Ang pag-aayuno ay parang pag-aalis ng ingay sa paligid upang marinig ang bulong ng espiritu. Sa panahon ng pag-aayuno ng isang tao mga kahoror, mas nagiging malalim ang kanyang pagninilay. May mga pagkakataong tila mas nakikita niya ang katotohanan sa mga bagay-bagay. Ang kanyang puso ay nagiging mas mapagkumbaba at ang kanyang isip ay mas nakikita ang kabuluhan ng buhay. At dahil dito ay nagiging sandata rin ang pag-aayuno laban sa tukso at kasamaan. Ang taong disiplinado sa kanyang katawan ay hindi madaling madaig ng mga hilig. At ang taong nakaugnay sa espiritu ay hindi basta natitinag ng anino ng kadiliman. Ang pag-aayuno mga kahoror ay isa ring paraan ng pakikiisa sa mga nagdurusa. Kapag nararanasan ng isang tao ang gutom, mas nauunawaan niya ang kalagayan ng mga dukha at mga nagugutom. Nagiging mas mapagkalinga ang kanyang puso at mas bukas ang kanyang kamay sa pagtulong. Kaya't bukod sa pisikal na paglilinis at espiritual na lakas, nagiging bunga rin ng pag-aayuno ang pagkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa kapwa. Ngunit dapat ding tandaan mga kahoror na ang pag-aayuno ay hindi basta-basta. Kung walang sapat na gabay o mali ang pamamaraan, maaari itong magdulot ng kapahamakang pisikal. Ang mga may karamdaman, mahina ang katawan o bata pa ay hindi dapat sumasabak ng walang kaalaman. Gayon din sa espiritual na aspeto mga kahoror. Kung ang isang tao ay nag-aayuno ngunit walang panalangin o tamang layunin, baka imbes na lakas ang kanyang makuha ay kalituhan at kahinaan. Kaya't sinasabi ng mga nakatatanda na ang pag-aayuno ay dapat laging isinasabay sa mataimtim na panalangin at tamang disposisyon ng puso. Sa kabuuan mga kahoror, ang pag-aayuno ay may dalawang mukha. Naiisa ang saysay. Sa pisikal na aspeto, ito'y paglilinis ng katawan at pagpapalakas ng kalusugan. Sa espiritual na aspeto, ito'y paglilinis ng kaluluwa at pagpapalapit sa Diyos o sa liwanag ng karunungan. Kapag pinagsama, ang taong nag-aayuno ay nagiging mas malakas, mas malinaw ang pag-iisip, mas disiplinado sa sarili, at mas bukas ang pagtanggap ng grasya. Sa ganitong paraan, ang pag-aayuno ay hindi lamang simpleng hindi pagkain. Ito ay isang ritual ng pagbabago, isang sakripisyo na nagbubunga ng lakas at isang lihim na susi tungo sa tunay na kalayaan ng katawan at espiritu. Ikaw naman ang tatanungin ko ngayon mga kahoror. Handa ka na bang mag-ayuno? Hanggang dito na lang mga kahoror at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.